Magandang gabi po, kapatid na Erning. Kumusta na po kayo dyan? At magandang gabi po sa aming mga taga-subaybay at tagapakinig at tagapanood sa programang ito. 1,001 tanong ng mga Bereyano. Dumaan lang dito si Hurricane Idalia. May bahagi ng Florida na napinsala. Pero sa awa ng Diyos, dito sa amin, bakod lang ang nasira. Oo nga, tinanong natin yung mga kapatid natin dyan sa may bandang Orlando, doon sa may bandang West Coast ninyo, okay naman sila, yung ating mga kapatid na nariyan. Sa awa ng Diyos ay hindi naman tayo Nag-hotel daw po sila eh. Umalis sila doon sa may bahay nila sa may tabing dagat at nag-hotel. Nag-hotel yung iba eh. Yeah. Ngayon, mayroon tayong pag-aaralan ng ating gagawing kapatid na Jeriel ay historical ito na may kinalaman naman sa panghinaharap. At mahalaga itong ating pagsusuri. Kaya nga nagtatanong tayo eh. Ang ating hinahanap na sagot, yung kasagutan mula sa Biblia. Yeah, ano man ang nasa Biblia, kapatid Erning, sabi nga tayong bilang mga iglesia ni Yahusha, kapag nakasulat sa Biblia, mababasa at sensible, logical, dapat paniwalaan. Why not? Dapat nating sampalatayanan. At kapag tayo sumampalataya, hindi lang sumasampalataya, kinikip natin sa ating puso't isip at isineshare naman natin sa iba. Ano po? Yan ang hindi natin sila kinukumbinsin maniwala sa pinaniniwalaan natin, kundi isineshare po namin sa maraming tao ang aming pananampalataya. Hindi kami nangungumbinsin palitan ninyo religion nyo. Kayo po mismo ang kukumbinsihin ng Diyos eh. Sapagkat ang Diyos ang tumatawag, hindi po kami. No? Tama yun. Tama yun. Kaya yan nga nakasulat dyan, no? The one who plants and the one who waters really do not matter. Yeah. It is Yahuwah who matters because He makes the plant grow. Ayan. Yung pananampalataya, kapag na Erning, magpapalugo nun ang Diyos eh. Hindi naman yung ministro na nagtanim. No? No. Nagtatanim lang po kami. Nagdidilig lang po kami. Pero ang magpapalago niyan, niya ang itinanim sa ating puso at sa ating isipan, ang Diyos. Kaya po kapag Erning, napakahalaga ng mga babasahin natin talata. Kaya noon pa, alam na ng Diyos kung sino yung tinaniman eh. Di ba? Totoo yun. At saka, paano mag-grow ang ating faith kung hindi tayo makikinig, di ba? Kaya kailangan tayo makinig. Yung iba kasi nakapikit na, ayaw nang magsaliksik. Sabi nila, hindi, tama na tong sa amin. Paano mo natiyak na tama yan? Kinwestiyon mo ba? Yun ang tanong eh. Kasi ang nagsasabi po, ang katotohanan, sabi ito totoo, ito totoo. Madali pong patunayan ng totoo. Pagka kinwestiyon mo ng kinwestiyon at hindi nababago ang sagot at ang sagot ay precise, malamang sa totoo yun kaysa sa hindi. Kaya kailangan nagtatanong. Kailangan tinatanong. Sige, yan ang itinuro nyo. Parang mga taga-Berea nga. Tiniyak ng mga taga-Berea. Teka muna, totoo ba sinasabi nito si Apostol Pablo? Tignan ko nga sa Biblia. Kinakailangan po ang tao mapagsaliksik. Masama yung tango ng tango. Ano tawag mo doon kapag yung tango ng tango? Oo ng oo. Gullible yun. Gullible. Kaya huwag sige, tayo manalangin, kapatid na Jeriel, Sige. Ama namin Diyos, salamat ng marami sapagkat nagdaan man ang pagsubok, bunga ng kalamidad, ay iningat at iniligtas mo ang iyong mga anak. Ang katunayan ay minsan pa kaming narito para aming patuloy na aming ipamahagi ang iyong mga aral sa mga taong nangangailangan nito. Maawa ka po sa amin, Panginoon Diyos. Salamat sa lakas at buhay na aming pantaglay. Hinihiling namin at nagmamakaawa kami na samahan mo po kami, Ama, kapag kami tao na pwedeng magkamali. Hindi kami perpekto, kaya ang aming hinihiling ay ang iyong patnubay sa magitan po ng Espiritu Santo upang sa aming paghahayag, ang aral mo ang siyang matanggap ng mga tao at itong sama-sama naming sampalatayan at ipagsasangkalang. Umaasa kami na ito yung dininig, lakit, na pinatawad mo na rin ang aming mga pagkakasala. Ang lahat ay hinihiling namin sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas.
Amen. Magandang gabi po sa inyong muli, mga kaibigan. Magsisimula na tayo ng ating pag-aaral. Kapatid Erning. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng sa Psalms 87, 1 down to 7. Yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. At ano ba ang mensahe nito? Ito ba ay may kinalaman sa atin at sa hinaharap na panahon? Babasahin ko po, mga kapatid. His foundation is on the holy mountain. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob, Israel. Glorious things are spoken of you, O city of God, Jerusalem, Zelah. I will mention Rahab, which is Egypt, and Babylon among those who know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia, Cush. This one was born there. But of Zion it would be said, this one and that one were born in her. And the Most High himself will establish her. The Lord will count when he registers the peoples. This one was born there, Selah. The singers as well as the players of flutes will say, all my springs and sources of joy are in you, Jerusalem, city of God. Ano po itong ating binasa, mga kapatid? Di lamang ito tumutukoy sa sinaunang Jerusalem. May darating pang Jerusalem sa hinaharap. May darating pang bagong Jerusalem na yan ang makalangit na Jerusalem. So atin hong babalikang pansin at alaala ang kahalagahan po ng bayang Israel. Yan po ang Jerusalem. Ano po? Bakit napakahalaga po para sa Diyos? Ang sabi nga diyan, His foundation is on the holy mountain. The Lord loves the gates of Zion. Ang Zion, yan po ang Jerusalem. More than all the dwellings of Jacob. Napakahalaga para sa Diyos ang Jerusalem. Bakit po napakahalaga para sa Diyos ang Jerusalem? Sa Genesis po, ganito nakasulat. Next slide. Atin hong basahin ito, mga kapatid. Melchizedek, king of Salem, ancient Jerusalem. Kaya yan pong Salem, yan pala ang ancient Jerusalem. Melchizedek, king of Salem, ancient Jerusalem, brought out bread and wine for them. He was the priest of God Most High. And Melchizedek blessed Abram and said, blessed, joyful, favored be Abram by God Most High, creator and possessor of heaven and earth. Bakit po napakahalaga para sa Diyos ang Jerusalem? Kaya natin pinag-aaralan ito. Kasi diyan po inilagay ng Diyos ang saserdote at ang hari. Na yan nga ay si Melchizedek sa wikang Tagalog. Ano, mga kapatid? Sa Ingles, Melchizedek. Ngayon, bukod po riyan sa katotohanan yan, ano pa ang kahalagahan po ng Jerusalem? Kaya ang sabi, mahal na mahal ng Diyos ang Jerusalem. Next slide po. Genesis pa rin sa 22:1-2. Now after these things, God tested the faith and commitment of Abraham and said to him, Abraham, and he answered, here I am. God said, take now your son, your only son of promise, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Bakit po napakamahalaga sa Diyos ang Jerusalem? Bukod sa doon niya inilagay ang hari at saserdote, ang Jerusalem ay naging dako rin po na kung saan ay doon dinala ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac para ihandog sa Diyos. Maaaring sabihin nyo, wala ho tayong nabasa ho riyan na na Jerusalem. Ang nakasulat diyan ay go to the region of Moriah. Ngayon, ano bang nakakasakop sa region ng Moriah? Ito po, next slide. Chronicles 3:1. Then Solomon began to build the house of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah. So ang Mount Moriah po ay sa Jerusalem yan, where the Lord appeared to his father David. Sa makapid yung Mount of Moriah,
na doon na inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Yan po ay sa Jerusalem, mga kapatid. Ano pang halaga po ng Jerusalem? Ito pa, Jeremias 1:15, ganito nakasulat. Next slide. I'm about to summon all the peoples of northern kingdoms, declares the Lord. Their kings will come and set up their throne in the entrance of the gates of Jerusalem. They will come against all her surrounding walls and against all the towns of Judah. Bakit po napakahalaga para sa Diyos ang Jerusalem? Gaya po ng ating binasa, mga kapatid. Alam nyo, diyan po itinayo ang unang templo. Pagka binasa po natin pa sa ikalawang kronika, na ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para itayo ang unang templo ay walang iba kundi itong si Solomon. Ano pa halaga po ng Jerusalem? Ito pa. Next slide. Basa lang tayo ng basa. Now when Yahushua was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, Herod the great, Magi, wise men from the east, came to Jerusalem, asking, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Bakit mahalaga para sa Diyos ang Jerusalem? Bukod sa ating mga nabasa na, ang Panginoong Yahushua, diyan din po ipanganganak. Sa Bethlehem ng Judea, siyempre, halos 6 na milya sa timugan ng Jerusalem po yan. Yan ang birthplace ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ngayon, ano po ang katunayan na nang ipanganak ang ating Panginoong Yahushua sa Jerusalem ay, alam nyo, pinahalagahan niyang Jerusalem. Ito, basahin po natin. Next slide. Sa John 5:1, sometime later, Yahushua went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Kaya paano pinakita ng ating Panginoong Yahushua ang pagpapahalagaan niya sa Jerusalem? Sapagkat kung anong pinahalagan ni Yahuwah na Diyos, yun din ang pahalagaan ni Yahushua na anak ng Diyos. Ayun, nang siya'y malaki na, ang sabi sometime later, Yahushua went up to Jerusalem for one of the Jewish festival. At isa pa, dagdag pa rin, mga kapatid, doon din inilibing ang ating Panginoong Yahushua. Ayon sa Marcos 15:37 hanggang 47. Ngayon, tungkol sa itinatag na movement ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, saan po itinatag ng ating Panginoong Yahushua po yan? Yan po ay doon din sa Jerusalem. Hindi na natin babasahin yan at na alam po natin, common knowledge po yan. Saan po umakyat ang ating Panginoong Yahushua? Doon din sa Jerusalem. Ayon po sa Gawa, 1:9 hanggang 11. Saan din siya bababa? Sa kanyang second coming. Nalalapat ang kanyang paa sa lupa. Doon din siya babalik sa kung saan siya umakyat. Doon din sa Jerusalem, ayon po sa Zacarias 14:4. Ngayon, sa aklat po na ito na ating binasa, kapatid na Jeriel, yung Psalms chapter 87, ang unang mapapasa isip natin pag binasa natin yon ay balikan at alalahanin ang sinaunang Jerusalem. Di po ba? Ang lungsod na para sa mga Hudyo ay napakahalaga. Pero alam niyo, meron pong tinuturol, meron pong itinuturo ang Psalms chapter 87. Lungsod noon, yan ang Jerusalem sinauna, meron ding Jerusalem na darating. Ang Jerusalem na darating, yun po ang ikalulubos. Yun ang completion ng plano ng Panginoon Diyos. Una, bibigyan na natin ng paunang pahayag sila. Jerusalem, na yan po diyan maghahari ang Panginoong Yahushua. Ito katunayan sa Psalms 110:1 down to 2. The Lord, gaya ng ating pinag-aralan sa pagsamba, pag tumutukoy sa Father ng ating Panginoong Yahushua, capital L-O-R-D, Yahuwah. The Lord, Father, says to my Lord, the Messiah, His Son. Dalawang Lord po dyan. Ang unang Lord, capital letter L-O-R-D, tumutukoy sa Diyos, kay Yahuwah. Ang pangalawang Lord, tumutukoy sa Messiah, His Son. Sit at the right hand until I make your enemies a footstool for your feet, subjugating them into complete submission. Ay, naalaala ko tuloy pag binabasa itong complete submission, kapatid na Jeriel, naalaala ko dun sa Iglesia ni Cristo.
Kailangan daw pagdating sa tagapamahalang pangkalahatan, complete submission. Aba, wala Ngayon, pang ano. kapatid na Erning, sapagkat panay ang angkin niya na hindi niya man sinasabing siya ang Kristo. Yung titulo nga ng Kristo, inagaw eh. Di ba? Kinuha. Ayaw gumising niyang mga miyembro niya eh. Oh, siya ba pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Pinauulit-ulit natin yan eh. Yeah. Sabi nga nung Exactly. taga-Texas na miyembro nila eh. Ang sabi, totoo namang may tagapamahalang pangkalahatan eh. Sabi sa isa nating kapatid. Yeah. Sabi ko naman, hindi naman tayo tutol na may tagapamahalang pangkalahatan eh. Hindi nga lang yung kilala mo. Ang tagapamahalang pangkalahatan, yung pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, nakasulat sa Biblia. Ang pangalan, Yahusha. Ang tawag mo, Jesus. Di ba? Pero ang tunay niyang pangalan, Yahusha. Kaya, complete submission. Sabi dyan, no? Nakamaliwanag, the Messiah, His Son, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet, subjugating them into complete submission. Ha? Yun. Kung meron mang, kung kanino ka magko-complete submission, doon sa Messiah. Yeah. Hindi sa kung kanino. Hindi sa Messiah. May problema isip eh. Di ba? Isipin mo? Yeah. Ngayon, tuloy natin kapatid na Jerel. Sa verse 2 ang sabi, the Lord will send the scepter of your strength from Zion. Jerusalem yan. Saying, rule in the midst of your enemies. Ayan. Kailan mangyayari po yan? Next slide. Isaiah 2, 1 down to 3. Ito. The word from God which Isaiah son of Amos saw in a vision concerning the nation of Judah and its capital city, Jerusalem. Now it will come to pass that in the last days, the mountain of the house of the Lord will be firmly established as the highest of the mountains, and will be exalted above the hills, and all the nations will stream to it. And many people shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house or temple of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For the law will go out from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Saan po maghahari? Na doon po isasubjugate ng Panginoong Yahushua lahat ng kaaway niya, at sila ay gagawin nila yung complete submission. Iyan po ay mangyayari sa milenyo. Na doon magro-rule ang ating Panginoong Yahushua. Sa karagdagan, kapatid na Erning, yan yung siya yung magiging hari ng mga hari. Yes. King of Kings and Lord of Lords. Yeah. Tama po yan. Ngayon, kumot tayo ay sumasampalataya kapatid na Jerel, sa ating Panginoong Yahushua, at kasama tayo sa kanyang kilusang itinatag niya sa Jerusalem. Ngayon, bagamat tayong dalawa ay American citizen, ang ibang kapatid Filipino citizen, ang iba naman ay Canadian citizen, di ba? Pero anong ating pagkamamamayan dahil sa tayo kay Yahushua? Ito, next slide. Sa Filipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Anong tawag natin dyan sa English ngayon, kapatid na Jeriel? Our citizenship is in heaven. Oo, di ba? Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Yahushua. Yeah, heaven citizen. Ang tawag sa atin ay heavenly citizen ba tayo? O ano? Heaven citizen. Heaven. Kaya tayo, ang ating pagiging mamamayan po, bagaman narito tayo sa mundo at may kanya-kanya tayo sa ngayon na iba't ibang citizenship, pero tayo bilang Yahusyan, tagasunod ni Yahushua, tayo po, ang pagkamamamayan natin ay sa langit. Di ba? Ngayon, paano pa ito itinuro ng Apostol Pablo? Si Pablo din. Yung Pilipos kasi sulat ni Pablo din yan. Next slide. Hebreo 13:14. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi. Sabi ni Pablo doon sa mga kayahusyan niya, yung mga kasama niya sa movement ni Yahushua. Sabi niya, dito wala tayong bayan na namamalagi. Kaya kung ang tawag sa atin mga sojourners, di ba? Yeah. Mga naglalakbay lamang. Bakit? Sapagkat ang ating pagkamamamayan po ay hindi dito sa lupa. We are in the world but we don't belong to the world.
tayo po ay panglangit. Ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Yan nga po ang kung tawagin natin ay makalangit na Jerusalem sa ibang salina, sa ibang talata ng Biblia. Ano katunayan? Yan nga makalangit na Jerusalem. Ito yan. Pasuhin muna natin. May sinaunang Jerusalem, yung Jerusalem na doon nilagay yung hari, etc., etc. May Jerusalem sa milenyo na ang magiging Lord of Lords at ang King of Kings ay si Yahushua. Meron ding makalangit na Jerusalem. Ano pruweba? Ito, basahin natin. Next slide. 12:22. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Next slide. Yan ang Jerusalem nang nagtayo niya na ang Diyos. Datapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion. Jerusalem yan. At sa bayan ng Diyos ng buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa makatwid, may sinaunang Jerusalem na doon ipinanak ang Kristo, ginawang hari si Melchizedek. Meron namang Jerusalem sa milenyo na ang magiging ruler doon ay si Yahushua. Doon ay magkukomplete sa mission ng lahat ng leader na magamasa, lahat ng tao. At meron namang makalangit na Jerusalem. Yun yung bababa. Yan. Tama. Kapatid Learning, bago natin ipagpatuloy, para magkaroon sila ng idea. Okay? Nung salubungin tayo ni Yahushua sa alapaap, diyan tayo papasok sa bagong Jerusalem na yan. Nandyan din ang kasalan. Okay? At yan din ang nakita ni Juan na bababa mula sa langit, bagong Jerusalem. So, dapat maalaman ng mga tao na meron ng Jerusalem, doon pinanganak ang Panginoong Yahushua, yung Jerusalem ngayon, at yung Jerusalem na pag-aarian ng Panginoong Yahushua. Pero kapatid na Erning, at the same time na yan, nung umakyat na si Yahushua sa langit, nung kinuha na siya nawala na siya sa alapaap, saan ba siya pumunta, kapatid na Erning? Sa langit yun. Sa langit. Anong tawag doon? Well, kapiling natin ng Diyos. Basta yun ang pagkakasabi ron. Di ba? Yeah. Kapiling natin ng Diyos. Sapagkat yung pinuntahan, sabi niya, paghahanda ko kayo ng... Paghahanda. Ano po ba yung inihanda niya? Yun sinasabi niyan. Jerusalem sa kalangitan. Yan, tama yun. Yan. Di ba? Ngayon, balikan po natin yung... Salmo 87, yung first slide po, kapatid na Nika. Can we go back to the very first verse? Alam niyo mga kapatid, ayan, next slide. His foundation is on the holy mountain, the Lord loves the gates of Zion. Yan po ang Jerusalem na sinauna. Tuloy natin sa 4 ngayon. I will mention Rahab, yan ang Egypt, and Babylon, among those who know me. Ang Rahab na yan ay Egypt ang kinakatawan. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia, Cush. Pansinin natin ang kasunod. This one was born there. But of Zion, yan ang Jerusalem, it will be said, this one and that one were born in her. Kaya mapapansin natin sa verse 4, may binabanggit pong Rahab, yan ang Egypt, at saka Babylon, among those who know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia, Cush. Yan po ay hindi Israelitang mga bansa. Pero, ang sabi ng ating Panginoon Diyos dyan sa ating binasa, I will mention Rahab, Egypt, and Babylon among those who know me. Kaya darating ang panahon, mga kapatid, na ang mga taga-Ehipto at mga taga-Babylonia na dalawa sa pinakapangunahing kaaway ng Israel. Kaya kaaway sapagkat alam ba ninyo, dahil sa kanilang pananampalataya. Kasi yung Ehipto, pagano yan eh. Ang Babylonian, pagano rin yan. At saka sa behold, Philistia and Tyre and Ethiopia, yan ng Cush. Yan po ay mga Gentile nations. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, I will mention Rahab, Egypt, and Babylon among those who know me. And behold, Philistia and Tyre and Ethiopia. This one was born there.
Pinakikita po dyan na ito'y ipinanganak sa lugar ng Egypt, Babylon, Tyre, Philistia, and Cush. But of Zion, yan ang Jerusalem, it will be said, this one and that one were born in her. Ito ang mga Israelita, ipinanganak sa Jerusalem. And the Most High Himself will establish her. Itatatag ng Panginoon Diyos ang Jerusalem. The Lord will count when He registers the peoples. This one was born there. So dito, binanggit ng Diyos ang mga nasyon na hindi Zion o Jerusalem. Yan nga ang mga Gentile nations, mga mahilig sa yung paganismo. Ano? Pero ang sabi niya sa 6, the Lord will count, future. The Lord will count when He registers the peoples. People, so tumutukoy sa iba't ibang mga nasyones. This one was born there, sila. So darating ang panahon na itong mga bansang, kung tawagin natin ng mga Gentile world, katulad ng Egypt, Babylon, Philistia, Tyre, at saka Ethiopia, darating ang panahon, sila man ay sasabihin ng Diyos, this one was born there. So, ibig sabihin, may pagkakataon o tsansa na yung po sa Salmo, na ang mga hindi Hudyo ay magkaroon din ng pagkakataon na sila po ay mapapabilang sa Jerusalem o sa Zion. Ano bang plano ng Diyos sa kaligtasan? Iligtas ang lahat ng tao mula sa bawat angkan, wika at bansa. Kahit galing pa sa iba't ibang bansa. Di ho ba? Ito katunayan. Basahin po natin sa Isaiah. Let us go back now. Let's continue doon sa Isaiah chapter 2, verses 2 to 3. Next slide. Next slide. Next slide. There you go. Dito po sa Catholic Public Domain Version, ang sabi, and in the last days, itong panahon natin, the mountain of the house of the Lord will be prepared at the summit of the mountains, and it will be exalted above the hills. And all the nations shall flow to it. And many peoples will go. Peoples. Nagre-represent sa iba't ibang mga nasyon. Partikular sa binanggit sa aklat ng Salmo o Psalms, yan nga ay ang Cush, ang Babylon, ang Egypt, ang Philistia, ang Tyre. Many peoples will go and they will say, let us approach and ascend to the mountain of the Lord and to the house of God of Jacob, and He will teach us His ways, and we will walk in His paths. For the law will go forth from Zion, yan ang Jerusalem, and the word of the Lord from Jerusalem. So ito pong yung mga bansang binanggit doon sa Kapitulo 87 ng Salmo kanina, yan nga po ang Egypt, yan ang Rahab, yan pong Babylon, umalipin at bumihag sa Israelita, na yun nga, at pinakawalan sila, magitan ng hari ng Persia, ginamit ng Diyos na kasangkapan, para itayong muli ang templo, di ho ba? Kasama yung Philistia, Tyre, at saka yung Cush, di ho ba? Mga kapatid, may tsansa na sila man ay balang araw mapapabilang sa Zion o sa Jerusalem. Kung tawagin po yan ay spiritual birthplace. Di ho ba? Bakit? Ano pa ang katunayan na sila ay may tsansang mapapabilang sa Zion? Ipanganak silang sa Zion, mapapabilang sa bayan ng Diyos. Ito, next slide, Sakaraya. Ito, sing praise and rejoice, daughter of Zion, Jerusalem. For behold, I approach, and I will dwell in your midst, says the Lord. And many nations will be joined to the Lord in that day. Alam niyo, itong 11, many nations will be joined to the Lord in that day. Yan po ang milenyo. Yan po ang millennial reign ng ating Panginoong Yahushua. Many nations will be joined to the Lord in that day. So pag sinabing many nations, pati yung mga Gentile nations, may tsansa na sila po ay ma-join to the Lord in that day. Yan ang day of the millennial reign of our Lord Yahushua. And they will be my people. Nakita ninyo? And they will be my people. Bakit ang sabi? They will be future tense. Sapagkat before they don't belong to God, they are not God's people. Pero pagdating ng milenyo na kung saan ang Panginoong Yahushua magiging King of Kings and Lord of Lords, and they will be my people. I will dwell in your midst, and you will know that the Lord of hosts has sent me to you.
Yan ang mga patotoo sa Biblia na may tsansa ang mga tao noon na hindi bayan ng Diyos magiging kabilang sa mga tao ng Diyos. Di po ba? Paano ho mangyayari yung kapatid na ministro? Katulad natin, mga Gentile tayo, hindi naman tayo Hudyo, kapatid na Jeriel. Di ho ba? Paano mangyayari ho yun? Eto, next slide. Sa Ephesians, basa lang ng basa ho. Tanong, basa. And that you were in that time without Christ or Hamashiach, without Hamashiach. Sabi, in that time. When was that time? Nung hindi pa tayo kay Yahushua. Hindi pa tayo people ng Diyos. Ito na. Being foreign to the way of life of Israel. Di tayo kabilang sa Israel. Being visitors to the Testament. Having no hope of the promise. Walang pag-asa dun sa pangako. And being without God in this world. Walang Diyos sa sanglibutan. Bakit? Hindi ka kay Yahushua. Hindi ka kabilang sa mamamayan ng Diyos. But now, ayan na. May pagbabago na. But now, kalan yung now? In Christ Yahushua. Ibig sabihin, followers ka na ni Yahushua. Oh, but now in Christ Yahushua, you who were in times past far away have been brought near by the blood of Christ. Now, therefore, you are no longer visitors and new arrivals. Instead, you are citizens among the saints and the household of God. Paano ho ang mga Gentile nations ay magkaroon ng pag-asa na sila po ay mapabilang sa pamumunuan ng ating Panginoong Yahushua? Ayun nga dati wala kayo kay Yahushua. Kaya kayo foreign. Wala kayo sa Israel, visitors lang kayo. Wala kayong pag-asa. Wala kayong Diyos Pero but now, tingnan niyo ang pagbabago ng ideya. In Christ Yahushua, ibig sabihin, followers ka na ni Yahushua. You were in times past far away. Ang layo natin kay Yahushua at sa Diyos noon. Pero ang sabi, have been brought near by the blood of Christ. Paano na ilapit ang mga Gentile nations sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua? Kailan? Pagka tayo ay natubos ng kanyang dugo. Maliwanag naman po kapatid na Jeriel Ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yahushua, ayon po sa 20:28 ng gawa, ay iglesia ng Panginoon. Kung sino yung Panginoon, yung po ay si Yahushua, ayon sa gawa 2:36. Kaya, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yahushua, iglesia ni Yahushua. Ngayon, kung ikay kabilang na sa iglesia ni Yahushua, ano ka na ngayon? Visitors ka pa rin ba? Eto, now therefore, you are no longer visitors and new arrivals. Instead, you are citizens among the saints in the household of God. Kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, sa mga banal. Kaya mahalaga din, kapatid na Jeriel, nang tayo mapabilang sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua. Sa iglesyang tinubos na hinulaan pa. Di ba, kapatid na Jeriel? Ito pa, ang kahalagahan niya. Next slide. 1 Peter 2:9-10. But you are a chosen generation. Napili ka na. Kaya hindi lang basta kabilang ka sa mga called. Many are called, but few are chosen. You need to be amongst the chosen one. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, an acquired people. Nakita ninyo? An acquired people. Kumbaga adopted tayo lang ng Diyos. Inari. Bakit? Hindi naman, di ba? Hindi naman niya tayo tunay na anak sapagkat hindi tayo Israel sa laman Pero ang sabi niya, chosen generation ka na, royal priesthood, holy nation na, an acquired people, so that you may announce the virtues of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Though in past times, nakaraang panahon, you were not a people. Nakita ninyo? Kaya tama ang sabi, an acquired people. Bakit? Because before, we were not people of God, yet now, kaya Yahushua ka na, you are the people of God. Though you had not obtained mercy, that was before, yet now you have obtained mercy. Kaya doon po sa Psalm chapter 87 ay may binanggit dong mga bansa na yun po ay ang Rahab, yan ang Egypt, yang Babylon, yang Peristea, Tyre, at saka yung Cus, Ethiopia. Yun ang mga Gentile nations. Pero darating ang panahon, magkakaroon sila ng chance at pag-asa na mapabilang sa bayan ng Diyos. Magiging mamamayan na sila ng Panginoon Diyos. Nandun po, kapatid na Ernie, sa mismong salita, yung kabuuan yan. Holy nation, an acquired people.
How do you Tama. acquire your house, Erning, kapatid na Erning? How did you acquire your house? Aba, ito ay aking binili, kapatid na Julian. Ayun! Binili. Oh, how will these people be acquired? May bumili. Oh, May sino bumili bumili? ang Panginoong Yahushua. Paano niya binili? Aba, Ano yung pinambili? hindi lang Yan. napakahalaga ng pinambili. Dugo niya, buhay niya. Dugo. Yan. So, in-acquire tayo yung mga Gentile, kasama na tayo dyan. No? At maging yung mga darating pampanahon, i-acquire din po yung kapatid na Erning. Yes. I-acquire din yun, lalo na yung mamamatay diyan sa 7-year tribulation. Yes. May pag-asa pa. I-acquire yan. I-acquire ng Panginoong Yahushua. Kaya, ito na, bago tayo magpatuloy, no? Kasi pagka na-rapture na ang talagang kay Yahushua ngayon, no? Tayo yan. Yan ang ating pananampalataya. Na-rapture na tayo. Hindi tayo sa paghuhukom maliligtas eh. Ang kaligtasan natin bilang mga iglesia ni Yahushua sa rapture, sa unang pagkabuhay. Kaya yung sinasabi po ng mga iglesia ni Cristo, yung ibang mga religion, I will be saved on the day of judgment. Oh, pag sa day of judgment ang salvation mo, you are not included in the rapture or in the first resurrection. Because before the day of judgment, there will be a rapture. Yahushua will be met by those who truly belongs to Him in the air. Ayun, yun muna mangyayari. So, yung mga kay Yahushua talaga, aakyat na. Sa isang kisap mata, mababago sila. At papasok sila sa kaharian ng langit at magkakaroon ng kasalan. Yun ang bubuo, yung mga na-rapture, doon sa chaste virgin. Yung chaste virgin, yan ang dalagang malinis. Yun ang tunay na iglesia, yun ang iglesyang ihaharap ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang Ama. Kaya yung mga iglesia dito, kahit tayo, hindi pa ito yung chaste virgin. Ito lang yung prophesied church, prophesied movement. Ito pa lang yun. Ano maliwanag yan. Ngayon, mula dyan sa prophesied movement, alam na natin, babalik-aral lang po ako ng konti, kapatid na Ernie. Magkakaroon ng judgment throne ni Yahushua doon sa loob. Di po ba? Tama. Sa makatwid, yung mga tinawag, i-judge yun kung kasama siya doon sa rapture. Yun lang yun eh, nandun ang judgment throne. No? Sa makatwid, bago paghuhukom, rapture muna. Yun po ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Yahushua sa mga tinubos na ng dugo niya. Ngayon, meron pa rin tutubusin eh sa panahon po ng pagkatapos ng 7-year tribulation. Tama o hindi? Pagkatapos ng 7-year tribulation, mayroon pa pong mga mapapabilang doon sa millennial kingdom eh. Di yun ang mga nanindigan. Yun yung mga magre-reign pa. Yun yung mga namatay dahil sa paninindigan. Sumampalataya sila. Kaya lang, hindi sila kasama doon sa katawan ni Yahushua eh. Na-rapture eh. Di ba? Tama. Pero sumasampalataya, naiwan dito. At noong nagkaroon na ng tribulasyon, hindi sumamba doon sa Diyos na pinasasamba ng mga pinuno. At doon na inilagay ni Satanas. Di ba? Nanindigan. Kaya ano nangyari sa kanila? Doon sa Revelation, na pangitaing pinakita kay Juan, pinagpupugutan ng ulo. Ngayon, wag na tayong pumunta doon sa pinupugutan pa ng ulo. Di ba? Dito tayo, mga kapatid. Dito po sa Iglesia ni Yahushua. Hindi ka na kailangan pugutan ng ulo para buhayin ka pa uli o makasama ka sa reign ni Yahushua. Kaya, yung sinasabi po, ito yung punto natin. Yung ating pananampalataya dati. Ako niya maliligtas sa paghuhukom. Ako'y ligtas, ako'y ligtas. O yan, sinasabi, inaawit pa natin yan eh. Saan tayo maliligtas? Kailan tayo maliligtas? Pag tinanong tayo, sa araw ng paghuhukom. Ang paghuhukom po, yung second coming ni Yahushua, hindi ho yun yung rapture eh. Di ba? Pagbalik ni Yahushua, kasama niya na yung ni-rapture eh. It makes sense, di po ba? Sabi nga, darating ang Panginoon, kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Saan po natin mababasa yan? Mga anghel sa Apokalipsis. Mababasa natin sa Tadeo, di ba?
kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal, kasama yung mga Matilos. ginature, Tama. upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. At meron sinasabi din na pagbubuk din niya ang gaya ng ang mga tao, gaya ng pagbubukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Oh, yan ang pananampalataya natin nun. Akuha niya, pag ibinukod na, ako yung tupa. Yun ang ating pananampalataya, di ba? Sa Oo, makatwid, yung naniniwala na sila yung tupa sa araw ng paghuhukom, mga kaibigan at mga dati naming kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo kasama doon sa unang pagkabuhay. Sapagkat ang pananampalataya nyo, ang inyong kaligtasan sa araw ng paghuhukom ng Panginoong Yahusya na yun ang pagbabalik niya na tumungtong ang dalawang paa niya. Kasi nalilito yung mga dati nating kapatid na Erning. Di umano, kasama sila sa unang pagkabuhay. Pagkatapos sa paghuhukom, doon pa sila maliligtas. Magulo yan. Magulong doktrina yan. Hindi maliwanag. Kaya niliwanag po yan ng Panginoong Yahuwah nang ibinukod na niya ang napakakaunting inilabi niya mula diyan sa anak na babae ng Sion. Okay, tuloy natin ngayon ito. Yung acquired people, tuloy natin. Ang sabi kanina doon sa Psalms 87, yung si Rahab, di ba? Babylon. Anong katunayan na yung Rahab ay tumutukoy sa Ehipto yung kapatid na Jeriel? Bagaman nabasa natin Egypt, open close parenthesis. Ito, basahin pa natin. Sa Salmo 89:10, dinurog nyo ang dragon na si Rahab. Makatid yung Rahab doon sa Salmo, dinurog yung dragon na si Rahab. Ano yung Rahab na yan? At namatay ito. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, pinangalat nyo ang inyong mga kaaway. May binabanggit din diyang dragon na si Rahab. Sino yan? Ito, basahin natin. Next, 37. Isaiah. Ang bansang yun ay ang Ehipto, na ang tulong ay walang silbi. Kaya tinawag ko itong dragon na inutil. yung Rahab na yun, yun din po ang yung dragon. Na yung dragon, yan po ang Ehipto. Nang sabi ng Diyos, tinawag ko itong... Nakakatuwa kasi salita ng Biblia hindi namin salita ni kapatid. Hindi kami nagsasabi inutil. Yung nakasulat. Kaya nga sabi nga, tingnan niyo mabuti. Pag-aralan niyo mabuti. Ano ba nakasulat? Ayan, ang dragon na tinutukoy yan, bansang Ehipto. Di ba yung kanina sinasabi, si Rahab, Ehipto, na ang tulong ay walang silbi. Kaya tinatawag ko itong dragon na inutil. Yan si Isaias na meron siyang konting, ano tawag dito? Yan ang kanya mga termino. Pero, ito pa, sa next slide, 51:9. Ito pa nakasulat. Sige na, Panginoon, tulungan niyo na po kami. Gamitin niyo na ang inyong kapangyarihan sa pagliligtas sa amin. Tulungan niyo na kami, katulad ng ginawa niyo noon. Hindi ba't kayo ang tumadtad sa dragon na si Rahab? Kaya yun ang Rahab, yan ang Ehipto. Yeah. Diyan po inalipin ang bayang Israel. Di ba? At kaya sabi nga, walang silbi. Dapat may silbi. Walang silbi. At saka yung Babylonia, yan nga po ang bumihag sa Israel, pinakawalan sa magitan ng pagkakasangkapan sa hari ng Persia na si Ciro. Ngayon, nung panahon yun mahigpit na kalaban niyang Ehipto sa Israel at saka yung mga at saka Babylonia, di ba? Meron pang binabanggit diyan kapatid na Jeriel na Philistia, Tyre, saka Ethiopia o Kos. Pero alam niyo yung Ehipto na yan, na ang sabi dragon na inutil, katunayan pagdating ng Millennial Kingdom may pag-aasa pang maligtas at maging makabilang doon sa Zion. Ito nakasulat Yeah. Sa next slide, 1919. Ayan, pakibasa kapatid. Malit-lit yan. Pagbalik ako nababasa. Sa araw na yon, itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto. Ayun. At itatayo ang isang alaalang bato sa hangganan nito. Magiging tanda ito at patunay na naroon ang Panginoon makapangyarihan sa lupain ng Ehipto. Kung ang mga taga-Ehipto ay hihingi ng tulong sa Panginoon sa madaling
sa dahilang pinapahirapan sila ng mga umaapi sa kanila. Padadalhan sila ng padadalhan sila ng magliligtas at kakalinga sa kanila. Ipapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanila. At sa araw na yon ay kikilalanin nila ang Panginoon. Sasambahin nila siya sa pamamagitan ng sari-saring mga handog. Magsisipanata sila sa Panginoon at tutuparin nila yon. Teka muna, tandaan natin ang Diyos ng Ehipto, hindi ang Diyos ng Israel. Yeah. No? Pero darating ang panahon, sasambahin na nila yung Diyos ng Israel. Ha? Ito yung mga hula ni Isaias eh. Ito yung mga magaganap, no? Yeah. Darating ang panahon. Ipapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanila at sa araw na yon ay kikilalanin nila ang Panginoon. Sasambahin nila siya sa pamamagitan ng sari-saring handog. Magsisipanata sila sa Panginoon at tutuparin nila yon. Parurusahan ng Panginoon ng salot ang mga taga-Ehipto, pero pagagalingin din niya ang mga ito. Dudulog sila sa Panginoon at didinggin niya ang mga dalangin nila at papagalingin sila. Sa araw na yon, magkakaroon ng malapad na daan mula sa Ehipto papuntang Assyria. Kakaroon ng super highway. Di ba? Malapad na daan eh. Ang mga taga-Ehipto at mga taga-Assyria ay magpaparoot parito sa Ehipto at sa Assyria at magkasama silang sasamba. Sa araw na yon, magsasama ang Israel, ayan Ehipto at ang Assyria. Nakita nyo mga kapatid, yan ang magaganap ayon sa hula ni Isaias. Ito ay kaalaman na maaari nating sampalatayanan ngayon at asahan na darating ang panahon, magsasama. Ngayon magkakaawa yan. Yes. Magkakaawa yan. Ehipto, Assyria, nakapaligid na iba't ibang bansa sa Israel. Lahat yun ikaaway nila eh. Pero darating ang panahon, ayon sa nakasulat, hindi ayon sa sabi namin ni kapatid na Erning, ayon sa mababasa, magsasama-sama ang Israel, Ehipto, at ang Assyria. At yung mga iba pang mga bansa siyempre. At ang tatlong bansang ito ay magiging pagpapala sa buong mundo. Makita nyo? Pagpapalain sila ng Panginoon makapangyarihan at sasabihin, pinagpapala ko ang mga taga-Ehipto na aking mga mamamayan. O yan pa isa. Mamamayan na rin ng Diyos ang Ehipto. Tandaan natin, isa lang ang bansa na sa Diyos noon. Yun ang Israel. Pero ito, sa panahong ito, yung mga taga-Ehipto, magiging mamamayan niya rin. Ang mga taga-Assyria na aking nilalang, kasama na rin. Di ba? At ang mga taga-Israel na pagmamayari ko. Yung Israel kasi property ng Diyos yun eh. Yes. Magsasama-sama. Yung dalawang mga bansa at yung mga buong mundo, sabi diyan, ay magiging pagpapala sa buong mundo yung tatlong bansa na yan. Kailan mangyayari yan? Yan ang tanong, kapatid na Erning. Yan ay hinaharap, di ba? Yan sa hinaharap. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Ngayon, magkakaaway pa yan eh. So, meron tayong idea ngayon na ang nagaganap ngayon sa mundo, na yung mga kaaway ng Israel ngayon, darating ang panahon, magiging kaalyado yan. Magiging kaalyado yan. Yan ang nakasulat eh. Di ba? Kaya, ang Israel pa rin, ang sabi ng Diyos, yung Israel na pagmamayari ko. Kaya yung itinuturo natin noon, kapatid na Erning, nung tayo mga ministro pa dyan sa iglesia, yung Israel na sinumpanan ng Diyos, tayo na ang Israel. Uy, teka muna, angkin kayo ng angkin. Hindi naman kayo yung pag-aari ng Diyos talaga. Hindi ba? Ito yung talagang Israel, bansa. Kasama Ehipto, kasama yung Assyria, magsasama-sama yan. Hindi natin alam nung araw po yan, kapatid na Erning. Hindi. Pero dito, kapatid na Jeriel, sa Isaiah 19:19, sa araw na iyon, yan ang araw, kapatid na Jeriel, na ang maghahari ang Panginoong Yahushua. Yan. Sa araw na itinatag na yung milenya. Yes, yan mangyayari po yan. Yung millennial king na. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na meron tayong kaalaman tungkol sa magaganap. Para tayo ay maging panatag.
payapa na tayo eh. Panatag na tayo. Yung hindi natin alam noong tayo ay mga iglesia pa ni Kristo, ipinaalam na natin sa atin ngayon ng Diyos sapagkat tayo ngayon ay pinili na niya mula sa anak na babae ng Siyon at pinangalanan, binigay na ng Diyos yung pangalan sa kaligtasan ngayon sa atin. Yeah. Pinalitan ang pangalan natin mula sa pangalang Iglesia ni Cristo, naging Iglesia ni Yahusha tayo. Kay Yahusha tayo. Nakita niyo, mga kapatid? Kaya napakapalad po natin. Nalalaman natin ng mga bagay nito na kailan pa man sa loob ng 100 taon ng existence ng Iglesia ni Cristo, hindi tinuro. Bakit? Hindi po kasi para sa kanila, para sa atin na. Ba't hindi po anyo itinuro ng sugo? Ang sugo po may partikular na trabaho. Hindi ito ang kanyang partikular na trabaho. Itong pinatatrabaho sa atin ngayon. Ihahayag natin ito ngayon, mga kapatid. No po? Ang sugo, sugo siya noong mula nung 1930 hanggang 1963. May pinatrabaho sa kanya ng Diyos. Ang tanong, kapatid na Erning, nagampanan po ba ni kapatid na Felix Manalo ang kanyang trabaho bilang sugo? Yeah. Nagampanan niya yan. Nakumpleto niya. Pero, sabi nga, hanggang doon lang yun. Hindi siya ang panggagalingan ng lahat ng mga kaalaman na plano ng Diyos, kundi may bawat yugto ng panahon. Ito na nga, dito sa yugtong ito, yung hindi itinuro, sabi nga, yung iba namatay na rin, kapatid na Erning, yung isang ministrong dapat kasama natin. Yan ang problema po kasi, kapatid na Erning. Ginising na kayo ng Panginoon Diyos, kayong mga ministro, natulog uli kayo. Nako. Yeah. Dadalawa kaming natira. Yung iba, ano ginawa nyo? Nagpaikot-ikot lang kayo dun sa sasabihin ng isang ministro. Hindi naman tinuro ng kapatid na Felix Manalo. Brother, 2023 na ngayon. O nung mag-usap tayo, 2016, patay ng matagal ang sugo. Hindi na sugo si kapatid na Felix Manalo nung tayo ay nag-usap. Pinapagpahinga na siya eh. Ang pagkasugo niya, from 2013, nung magsimula siyang mangaral, hanggang 1963. So bakit hindi na siya sugo sa sentidong hindi na siya patay ng tao, paano pa isusugo? Hindi na siya isinusugo. Tandaan natin, siya po ay isinugo. Kasi kapatid Erning, ang pinipinta na hanggang ngayon, buhay pa siya sa ating isip eh. Di ba? Na yung tinuro niya, wag na natin papalitan. Teka muna, hindi ganun ng Diyos. Sapagkat sa loob ng mahabang panahon, may ipaalam pa ang Diyos. Katulad nito, alam ba natin na ang Ehipto na umapi sa Israel, ang Assyria, kaaway ng Israel. Ano po? Tanong, alam ba natin pagsasama-samahin ng Diyos yan? Hindi natin alam yan dati. Hindi natin alam. Ngayon alam na natin. Saan pagsasama-samahin yan? Doon sa Millennial Kingdom. Sino pa kasama doon? Di yung nagre-reign. Tayo ng mga iglesia ni Yahusha. Tayo kasama pa ron sa mga nangunguna. Ayan, ay tuloy natin ngayon ang napakagandang topic nito, kapatid na Erning. Yeah, doon sa Psalms chapter 87 verse 6, kapatid na Jeriel, ang sabi roon, the Lord will count when He registers the peoples. Yeah. Ngayon, punta na natin ang registry, Registry tayo ngayon. Hindi yung registration na kung anong iniisip nila, yung registry ng Diyos ito Yun yung nakasulat. Yan ang ating pag-aaralan. Yung registry ng Diyos. Sige. Ito. The Lord will count. Pag sinabing count, kukunin yung senso. Di ba? When He registers the peoples. Ngayon ang ating pong tanong ay ito. Ano ang dapat nating isaalang-alang? Sa buong aklat ng Biblia maraming mga binabanggit na talaan ng Diyos na mga taong maliligtas. Tangi rito, talaan ng mga taong maliligtas, meron pa ring aklat na may tawag din dun eh. Basahin nga natin ito, next slide po, sa Exodus. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag ise-census mo, yung census,
Ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya. Ayun ang kondisyon. O isi-census mo yung Israel, bawat mamamayan, bawat mabibilang mo, magbabayad sa akin para sa buhay niya. Para walang kapahamakang dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Nakasulat niya, madaling intindihin niya. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo sa ay 6 na gramong pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pare. Bibigay nila ito bilang handog sa akin. Sabi ng Diyos. Ayan. Oh, ang lahat ng may edad na 20 pataas ang maghahandog nito sa akin. Ay yung 19 years old pababa, hindi maghahandog ng ganon sa Diyos. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan ng sa toldang tipanan. Yan ang pinagsasambahan nila. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay at sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila. Ayan, tandaan natin yan. Tandaan po natin mga kaibigan at mga katagapakinig, lalo na po yung mga kapatid kay Yahushua, no? Tandaan natin yung sinasabi niya, na yung binasa natin. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay at sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila. Tandaan natin yun. May re-relate po natin ito, kapatid na Ernie, sa panahon natin ngayon. Sige, tuloy po natin. Kaya yan ay ang isa sa aklat ay aklat ng census. Doon pala ang mga pangalan ng mga Israelita. Pero yan ay sa utos ng Diyos, kapatid na Jeriel. May atas ng Diyos yan. Ang inutusan ay si Moises. Ito pa, next slide. Sino pa ang gumawa ng census? Sinensus ni Solomon ang lahat ng dayuhan. Gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. At ang bilang ay 153 at 6,000. Sa English na lang, mahirap taga. 153,600. Ayun. Ginawa niya ang 70, ang 7,000 sa kanila na tagahakot. 70,000. 80,000 tagatabas ng bato sa mababang bahagi ng bundok. At ang 3,600 kapatas na mamamahala sa mga manggagawa. Ito naman po ay census sa sa magiging workers o trabahador doon sa gagawing templo. Sino nag-utos noon? Ang Panginoon Diyos. Kanino? Kay Haring Solomon. Mapapansin niyo ang iba't ibang census may iba't ibang dahilan. Kay Moises po ay inutusan si Moises ng Diyos. Ang layunin naman ng Panginoon Diyos ay magbayad naman sa kanya para kanyang ipagsagalang. Maghandog. Siguro pinakamagandang salita doon para makapaghandog. Sino-sino yung maghandog. Tandaan natin, meron lang limit. Ang limit noon, 20 pataas. 19 pababa, hindi maghahandog. Okay? Yun sa panahon ni Moises. Yun ang nakasulat. Sige po. Saka ang maganda pa ron, kapatid na Jeriel, walang mayayamang maghahandog ng sobra. Wala yun. Mayaman ka naman eh. Di ba? Dagdagan mo. Di ba? Pero dito naman, ito yung census din. Ang nag-utos ng Diyos ay Solomon. Anong layunin? Census para naman sa mga manggagawa sa templo. Ito pa. Pero pang inutusan ng Diyos Si Moises uli. Ito, bilang 1:3. Ayan, next slide. Ito po. Noong unang araw na ikalawang buwan, na ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ayan. Ilista ninyong pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Ayun, kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa census ng bawat lahi ng Israel. Ito namang census na iniutos ng Diyos kay Moises naman, actually kasama si Aaron. Ito naman ay para kung sino ang magiging sundalo. Military census to. No? Military Marami pong census noon na pinatatalaan Diyos. Inuutusan niya. Itong census na ito, o itong talaan ito, talaan ng mga lalaki sa Israel para maging sundalo. 20 taong gulang pataas. Yeah. Para maging sundalo yan. Sundalo yan. Maliwanag po yan. Ngayon, ito bang inabot ba yan ng Panginoong Yahushua, yung mga census na yan? Next slide. Ito nakasulat. Natin.
Ayun, pakibasa na lang kanila. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Ito, si Caesar Augustus, emperador yan no? Ng Imperyo Romano. Ng Roma. Ang utos niya, issued a decree, ang decree that a census, magsesenso, no? Magsesensus should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. Ito, census ng gobyerno. Ay, iba to Ito ay census ng entire Roman world. Ito yung sakop ng Roman world. Sakop ng Roman Empire. Nag-utos si Caesar Augustus ng isang decree, magse-census. Ang gagawin dapat, lahat ng tao nandoon sa lupain na yan, nasakop ng Roman world, kailangan niya everyone they should go to their own town para ano po gagawin, kapatid na Erning? To register. Pero ang layunin magpapatala. Yeah, Pero tandaan natin, iba't ibang talaan ito, iba't ibang senso ito. Tuloy po natin. Ngayon, ang layunin naman dito nitong emperador na ito ay kwarta. Yung taxation, pagbabayad ng buwis. Exactly. Di ba? So iba't ibang paraan ng pagsisensus, iba't ibang layunin. Yeah. At next slide po, next slide. Yan. So, bago natin basahin yan, ang ating mga binasang mga census na yon, walang kinalaman po yon sa kaligtasan. Walang kinalaman po yon sa kaligtasan. Ngayon, mayroon pong senso na ang Diyos na nagsenso na may kinalaman naman yan sa kaligtasan. Kapagkat may binabanggit na kasayan, no? But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book, not you. Yan po, yan ay tagpo noong ang Israel ay sumamba sa guyang ginto. Ilang beses pinatawad ng Diyos sila pero sa pagkakataong ito ay talagang ilalapat ng Diyos ang parusa pag binasa nyo ang ang konteksto niyan ng Kapitulo 32 ng Exodus. Nakiusap itong si Moises, Panginoon Diyos. Kung hindi mo po mapapatawad ng Israel, isama mo na rin ako, burahin mo na rin yung pangalan ko. Pero ang sabi ng Panginoon, ayan sa ating binasa, but the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book, not you. Kaya, this could be a census of God. O kaya ay ito ay tumutukoy din sa Book of Life. Di po ba? Yes. Kaya, pero, ang may karapat, ito po ay yung aklat na may kinalaman na sa kaligtasan natin. Yeah. Ito, kapatid Erning, ito po yung senso o talaan na may kinalaman sa kaligtasan. Yun. Ang makakapagbura lang dyan, ang Diyos. si Yahuwah lang. Meron isang nakikialam nagbubura din di ba? Takot na takot naman yung mga miyembro niya. Sige, tuloy ho natin. Yeah. Takot na takot naman yung miyembro doon sa, kaya maraming hindi makaalis-alis dyan Dahil sa ang akala nila, totoo yung sinasabi ng leader. Pag binura kita, burado ka na rin sa langit. Kaya natin pinag-aaralan ito, mga kapatid, para mabura sa isip natin ang takot sapagkat yun ay deception ng Diyos. Yun ay pandaraya. Dinadaya tayo ng leader para takutin. Kung tawagin po yun ay pananakot, intimidation. Yeah. O di ba? Instilling fear. Sabi nga, nag-aapila sa'yo, instilling fear in you. Di ba? Yeah. Yan ang nangyayari doon sa iba Kaya yung iba naman, takot na takot. Ako, ayoko questionin. Ako, ibuburahin sa talaan. Mabubura ako sa langit. Alisin po ninyo yung isip na yan. Hindi po walang ganyan sa Biblia. Kung meron mang makapagba-blot out, ayan nakasulat. Ngayon, kapatid na Jeriel, pwede ba nating i-share? Makakapag-share ba kayo? I don't know kung pwede tayong mag-share. Siguro pag nawala ito, ayan, pwede ako mag-share. Sige, ano po i-share natin? Revelation 17:8 at saka Revelation 13:8. Dali share natin yan. Revelation, ito ngayon tayo. Hanap tayo. Revelation 13:8. 13:8. Ito. Makikita na natin.
anong sabi nito? GNT o Good News Translation. Yeah, pakibasa, All pakibasa nga people natin. living on earth, all people living on earth will worship it, except those whose names were written before the creation of the world in the book of the living, which belongs to the Lamb that was killed. Ang liwanag niya, kapatid na Ernie. Ano pinupunto natin dyan? All people living on earth will worship it except those, kasi pag pinag-usapan natin yan, yung beast, di ba? Iwo-worship ng all people in the world. Yung beast, ayun no? Pero except doon sa mga, ayun sabi niya, except those whose names were written before the creation of the world in the book of the living, which belongs to the Lamb that was killed. Kaya po, kapatid na Ernie. Kaya kapatid na Jeriel, bago pa ho tayo ipanganak, lahat ng tao, ay meron na pong itinala ang Diyos sa aklat ng buhay sa langit. Meron na. At pag binasa natin ang 17:8 naman, kapatid na Jeriel. Sige, basahin natin. Sa Revelation 17:8. Madali na po ngayon puntahan. Dito na tayo sa Biblia. 17:8. That beast was once alive, but lives no longer. It is about to come up from the abyss and will go off to be destroyed. The people living on earth whose names have not been written. Ito naman yung hindi nasulat. Before the creation of the world in the book of the living will be amazed as they look at the beast. It was once alive. Now it no longer lives, but it will reappear. Kaya dyan naman, ang binasa natin po ang sabi, the people living on earth whose names have not been written before the creation. Have not been. Kaya meron pong mga nakatala na, bago pa ang nilikha ng Diyos ang mundo, meron na rin hindi nakatalang pangalan nila. Kaya yung matakot ka, ito po yan eh. Pagdating sa kaligtasan, ang aklat na batayan sa kaligtasan, yung ang Diyos yun ang aklat ng buhay, kapatid na Jeriel eh. Exactly. O diba? Hindi yung talaan dito sa Central, sa Commonwealth, o sa lokal ng Jacksonville, sa lokal ng iba't ibang walang kinalaman po yung sa kaligtasan, kapatid na Erning. Para lang yan yung senso ni Augustus Caesar. Parang yung senso. Malaman kung sino ang tataksa nila. Kung sino ang kukuha na ng kwarta. O diba? Yan lang yan eh. Di ba? Walang kinalaman yung pagkakaturo sa atin, may kinalaman daw sa kaligtasan. Teka mo. Yeah. Saan niya napulot yun? Ang sabi nila, nakasulat niya sa Biblia, ang tinatalian sa langit. Ang liwanag nun na, tinatalian. Hindi naman nakasulat ang itinatala sa lupa. Yeah. Sabi nila, ang tinatalian ninyo sa lupa, tinatalian sa langit. Ay maliwanag. Ang tinatalian, hindi tinatala. Yeah. Magkaiba yung tala sa tali. Ngayon, pagka pinag-aralan natin, yung Mateo 18:18, walang kinalaman yun dun sa talaan o registration. Ang may kinalaman yun doon sa decision making kapag ka nagkakaroon ng problema sa iglesia. Kapag binasa nyo yung bandang itas, nagkasala kapatid mo sa iyo, di ba? Puntahan mo, pakilala mo sa hanggang doon sa dumating na doon sa 18, ang nakasulat, ang tinatalian ninyo sa lupa, tinatalian sa langit. Sa ibang salin ng Biblia, ang ibig sabihin nun, kung ano ang inyong pinahihintulot. Yan. Whatever, kung ano tinatalian, kung ano ang inyong ibinabawal, yung ibinawal na sa langit. Ayan. Ang inyo namang pinahihintulot, yung ipinahintulot na sa langit. So yun ang sinasabi doon. Wala pong kinalaman yung kapatid na Erning sa talaan. Pero doon tayo ginroom. Isinaksak sa isipan natin. Kaya nga bata pa kami. Ito siguro, ako pinanganak akong iglesia ni Cristo. Bata pa ako. Taob na ako ng tarheta na paniniwala ko, yung pangalan kong yun ang talaan ko sa langit. Isipin mo, hinubog ka doon, may talaan, tarheta board, tapos pagkalilipat ka,
kukuha ka ng transfer, kailangan nakatala ka. Yang mga bagay na yan na inukilkil sa ating isipan, senso lang yan. Katulad lang yan ng talaan ng iba't ibang sige, magkaroon ng talaan. Talaan na magiging sundalo. O ayan, walang kinalaman sa kaligtasan yun. O talaan ng mga magbabayad ng Suportahan. buwis. O ayan, talaan. Pero yung talaan ng Diyos, siya lang ang mayroong access doon. Yeah. Saka ang sabi pa nga doon sa 3:5 ng Apokalipsis, ang magtagumpay ay hindi buburahin ng kanyang pangalan sa Ayan. aklat ng buhay sa lahat. Kaya, sabi pa rin sa Efeso, tayo pinili na bago pa itatag ang sanglibutan. Sa Exactly. makatwid, para sa Diyos tapos na ang lahat eh. Pero sa atin, hindi pa. Kasi alam niyo ang Diyos, siyempre alam natin. Alam niya po ang pasimulan natin, alam din niya kung sino talagang susunod sa kanya eh. O di ba? Alam din niya ang kung sinong kakala sa kanya. Tama Kaya po yan, pero ang Diyos ng pag-ibig. Kung ikaw may alaman ng Diyos kung ano gagawin mo sa bandang huli, at alam mong mali, kilalanin mong mali, patatawarin ka ng Diyos. Si Judas kung hindi nagpakamatay, baka pinatawad eh. Yeah, hindi nga lang humingi. Kasi hindi humingi ng tawad eh. Ang ginawa, pinatay yung sarili niya. Kapatid na Jeriel, puntahan naman natin tong si David. Sige. Na ang pagdating sa census ni David, nagalit ang Diyos eh. Pwede ba natin i-share sa Tagalog? Sige, ano po, sa Tagalog tayo. Ano pong salin sa Tagalog ang kukunin natin? ASND? Sandali hahanapin po natin. Ayan na. Ito ay wala itong script. Muna tayo sa Tagalog. Alam niyo po, live tayo ngayon at wala po tayong wala po tayong script. Kaya ito ay kung papaano natin pinag-aaralan ngayon, yan ang iniuudyok sa atin ng Espiritu Santo. ASND. Ito. Yeah. Ikalawang Samuel, 24. 1-2. Yan. Ikalawang Samuel. 24 ang kapitulo. Dali 1-2. Ayan. Magtiyaga ho kayo, Martin, at mahalagang mabasa natin. Kaysa Po, hindi natin mabasa. Maghahanap tayo. Ayan. Ikalawang Samuel. 24. 24. 1 at 2. Ayan. 1-2. Ayan. Tuloy, babasahin ko na po. Yeah. Muling nagalit si Yahuwah. Kasi Panginoon capital po Yahuwah yun. Yun ang LORD na capital letter. Yun ang pangalan ng Diyos na pinag-aralan po natin na ang letra nun ay Yod, Hey, Wow, Hey. Kapag binasa mo, Yahuwah. Muling nagalit si Yahuwah sa mga Israelita. Kaya ginamit niya si David laban sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isensus ang mga mamamayan ng Israel at Huda. Teka muna, ibang sensus ito, kapatid na Erning. Nagalit ang Diyos Nagalit ang Diyos sa Israel. Nagalit ang Diyos sa Israel, inutusan si David mag-census. Mag-census, Kaya sinabi ni Haring David kay Joab at sa mga commander ng mga sundalo, puntahan niyo ang lahat ng lahi ng Israel mula Dan hanggang sa Beersheba at isensus niyo ang mga mamamayan para malaman ko kung ilan silang lahat. Tuloy pa natin. Yan po. Kaya dyan ay may census din. Pero nagalit. Yan ay bunga naman ng galit ng Diyos sa Israel. Ginamit na kasangkapan si David para ipadama ng Diyos ang galit niya sa Israel. Ngayon, ang tanong natin ay ano pang sabi ng ibang salin ng Biblia? Dito sa unang Kronika 21:1, kapatid na Jeriel. Kronika naman tayo, unang Kronika 21:1. Yan. Ayan. Ayan Inatake ni Satanas ang Israel. Kaya inudyukan niya si David na ipasensus ang mga Israelita. Ngayon, mga kapatid, maaaring sabihin nyo parang kontra-kontra. Kanina sa binasa natin, sa galit ng Diyos sa Israel ay inutusan niyo si David, mag-census ka. Census mo yung Israel. Dito naman ay ang sabi rito, inatake ni Satanas ang Israel. Kaya inudyukan niya si David na ipasensus ang mga Israelita. Alam niyo mga kapatid,
Walang naiwan yan diyan sa ano walang naiwan yan sa nakasulat sa Lucas. Lucas tayo, 22:31, kapatid na Jeriel, Lucas. Lucas Ibig ba sabihin 31, 22:31? 22:31. Ayan. 31. Ito po. Sinabi ni Yahusha kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ayan ay walang iniwan yan dyan na pinahintulutan ng Diyos, itong si Satanas na udyukan din si David para parusahan ang Israel. Walang contradiction doon. Parang katulad ng binasa ng kapatid na Jeriel, sinabi ni Yahusha kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayo lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Mhm. Mga katwid, humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos. Ibig sabihin, parang walang naiwan doon kay Job. Yeah. Di ba humingi ng pahintulot din Yeah, lang si sinabi niya, Satanas? kaya ka lang naman sinasamba niyan dahil pinagpapala mo. Yeah, Oo. sabi nga, parang ang Panginoon Diyos, sige, Yeah. subukin mo si Ginamit Job. na, Huwag mo lang siyang papatayin. O, di ba? ayun. Oo. Yeah. So ginamit na kasangkapan ng Diyos din si Satanas para matupad yung plano ng Diyos na iparamdam sa Israel ang galit niya, di ba? Aha. Ngayon, ang tanong natin, bakit nga? Bukod sa nangyari niyan, bakit nagalit ang Diyos kay David noon? Ito, ang dahilan. Sa Exodo naman, 30:12. Dalawang talata na Exodo tayo. 30:12. Ito naman po ang ating mababasa dyan. Ayan. Bakit nagalit ang Diyos kay David? Kapag ise-census mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakang dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ayun. Kaya alam nyo, nakalimutan niya ni David yung ginawa nitong si Moises. Mhm. Di ba? Nung pagpapasensyong inutos ng Diyos kay Moises noon, magbayad. Yeah. Kaso, alam natin na para ikay maging sa Diyos kasi dapat sumunod ka sa Diyos itong si David naman, alam nyo kung babasahin pa natin yung kasaysayan, hahaba lang talaga tayo, no? 11 something na. Ang pwede mong isensos yung sarili mong pag-aari. Ang Israel hindi naman kay David Ang Israel ay sa Diyos di ba? Sa Diyos ang Israel hindi kay David. Ngayon, ano ang nangyari dahil sa ginawa niyan nitong si David na sensus ng sensus na galit ang Diyos sa kanya dahil sa hindi niya na tinupad kung anong gusto ng Diyos sa pagsisensus. Ikalawang Samuel, kapatid na Jeriel, 24 Gs. Ikalawang Samuel, yeah. Second Samuel, yeah. 22. Gs tayo, Gs. Ayun. Yan. Binuksan niyo ang langit at kayo'y bumaba at tumuntong sa maitim na makapal na ulap. Yan ba yun? Ayun. Mukhang mali yata yung ating. Unang Samuel yata ito. Hindi, sa ikalawang Samuel. Sa unang Samuel tayo. Sa unang Samuel. Subukan nga natin sa unang Samuel. Baka tayo nagkamali ng tingin. Gaya ng gabi natin. 22 Gs. Ito siguro yun. Tinanong ni Abimelech kay Yahuwah kung ano dapat gawin ni David. Ito. At binigyan pa po niya ito ng makakain at ibinigay din po ang espada ng Pilisteyong si Goliath. Teka muna, iba na naman ito. Iba yan. Kung doon ay binabanggit doon na humingi ng tawad si David sa Panginoon Diyos. Tuloy nga natin ang 15:16, kapatid na Jeriel. Sige, sa tuloy natin. 24. Ito po tayo nag-research di ba? 24 pa na yun, kapatid na Jeriel. Ikalawang Samuel, 24 Gs. Hindi 22. Okay. Hindi 22. So sa 24 po, paumanin sapagkat tayo live at naghahanap tayo. 24 ano po? 24 Gs. Sa araw na ito, nakita niyo kung paano kayo ibinigay ni Yahuwah sa aking mga kamay doon sa loob ng kuweba. Sinabi sa akin ng iba kong mga tauhan na patayin kayo pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sasaktan ang aking hari
dahil pinili niya ni Yahuwah na maging hari. Ito yung sundalo kapatid na Ernie. Yeah. So, madalit sabi, ang pagsisensus na ginawa nitong si David ay para mahayag ang galit ng Diyos sa Israel sapagkat muling, di ba, nagalit ang Diyos. Kaya muli, sapagkat ang Israel paulit-ulit, alam naman natin ang kasaysayan Mula nang ilabas sila sa Egypto, kukulit ng Israelite. Ha? Tawad, hingi ng tawad, kasalanan, tatalikod na naman sa Panginoon Diyos. Di ba? Kaya ang totoo ay pinarusahan sila ng Panginoon Diyos. Pag binasa natin diyan sa ito, tuloy natin sa unang Samuel, kapatid na Jeriel 14:6. Tampo. Sa ikalawang, babasahin ko na lang dito mga kapatid. Ang sabi ho rito, sa ikalawang Samuel 14:16, sa 6, sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, puntahan natin ang kampo ng mga taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon dahil walang makakapigil kung loloobin niyang magtagumpay tayo kahit marami o kakaunti tayo. Ibig lang sabihin, ang pinagdamdam ng Panginoon Diyos kay David dahil sa pagsisensus niya, ang kanyang damdamin at ang kanyang loob ay nahulog sa numero, kapatid na Jeriel. Umasa sa bilang ng sundalo na magiging kasama niya sa labanan. Yun ang ikinagalit ng Panginoon Diyos kay David. Pero humingi naman siya ng tawad sa Panginoon Diyos Naghari pa rin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa kanya. At yun nga, inutusan ng Panginoon Diyos si Nathan, at ang sabi nila Nathan ay baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon dahil walang makakapigil kung luluobin ng Diyos, magtatagumpay tayo kahit tayo marami o konti. Kaya ibig lang sabihin, pag may relihiyon ngayon, ang kanilang nagbabrag sila dahil sa dami nila, hindi yun ang batayan, kapatid na Jeriel Di ba? Hindi batayan ang numero o populasyon o membership ninyo para sabihin kayo sa Diyos. Sa pagkatatandaan po natin, sa bawat yugto ng panahon, ang bayan ng Diyos na kumpisang konti, pinarami ng Diyos yan. Pero pagdating sa taas ng tagumpay, nagsiset aside ang Diyos sapagkat ang propensity ng mga lingkod niya magmataas limutin ng Diyos, paglingkuran ng mga Diyos-Diyusan. Kaya dito, ating naliwanagan po ang registration na binabanggit po riyan ay iba't ibang kadahilanan. Census, Pero ang registration na may kinalaman sa kaligtasan natin ay ang Diyos mismo ang nagre-register. At yan po ay ating nabasa sa aklat ng Revelations at Exodo. Kaya, para maituwid natin yung kaninang hindi natin nabasa, sa 24:9, sa 24:9 ng ikalawang Samuel, pumunta rin sila sa Gilead, sa Talim, Hodsi, sa Dan, Jaan, at umikot sila papuntang Sidon. Ayan, may nakasulat dyan na sa 24:9, sinasabi dyan, 2 Samuel 24:9, then his pride led him to count the able-bodied men to could drop as soldiers. Ito yan rather than depend on God for his defense later. David repented and asked God forgiveness, but that forgiveness came with the price of a plague. Sa 24:10-16 na yan. Po? Sa makatwid, si David humingi ng tawad sa Diyos yan Kasi yung pride niya led him to count the able-bodied men that he could drop as soldiers. Yun nga ang kanyang inasahan. Yung inasahan niya, yung number, Wala na sa Diyos. Able-bodied men, yung number, yun ang inasahan niya. Sa halip ng asahan niya, yung depensang manggagaling sa Diyos. Tama. Yan. So, sa po yan, sa 2 Samuel 24:9, nabasa yun. Hindi natin mahanap-hanap kanina. 24:9, kaya sabi dito, sinabi niya kay Haring David ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban, 800,000 sa Israel at 500,000 sa Huda. Ayan yun. Nag-capitalize si David diyan sa numero na yan. Pinasesenso sa kanya. May pagsisenso na pinagagawaan Diyos. Sensuin yung mga Kasi nga ito yung panahon na, kapatid na Erning, na yan din yung binasa natin kanina, yung mga sundalo di ba? Yeah. Pero ang sabi sa Diyos, kapatid na Jeriel, nakonsensya si David. Matapos niyang ipasenso sa mga tao. Kaya sinabi ni
Sinabi niya kay Yahuwah, nagkasala po ako dahil sa ginawa ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Yahuwah, na patawarin niyo ako na inyong lingkod sa kasalanan ko dahil isa pong kahangalan ang ginawa ko. Yung ginawa Ayun, niya sa humingi naman naging ng tawad. kahangalan eh. Hindi ba? O yan, nakita po natin yung talata kanina, yung binasa natin. Hindi po sa unang Samuel, kundi sa ikalawang Samuel. So ayan, ang nakasulat, si David nagkaroon ng pagkakamali nung nag-census na siya. Humingi ng tawad sa Diyos. Di ba? Kasi nga, pagka kinomentaryuhan, yung komentaryo ng iba dyan, kapatid na Erning, his pride, yung pride ni David, led him to count the able-bodied men he could draft as soldiers rather than depend on God for his defense later. Ayun yan eh. Di ba? David repented and asked God's forgiveness. Ayun na nga, sa 10 hanggang 16 yun, nakikiusap po si David sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mag-brag sa numero eh. Yun ang point dun eh. Yeah. Sa Diyos ka dapat umasa eh. Kahit konti ka sa bilang. At saka ang kaligtasan, wala sa bilang eh. Kung ilan yung sumunod, ilan ang sumunod, ilan ang nagising, ilan ang nagpatuloy. Hindi yung, hindi, mas marami to eh. Hindi. Eh sa panahon po ng Israel, eh, nahati sa dalawa ang Israel. 10 tribo, sumama kay Ahab. Di po ba? Mm-hmm. Yung 2 tribo, yun naman ang kinaloroonan ni Elias. O, sa makatwid, yung 10 tribo, mga propeta ni Baal ang kasama. O, mas marami yung kay Baal eh, kesa yung sa Diyos. Ibig lang sabihin po, mga kapatid, yung tayo ay kabilang na tayo sa very small remnant. Pumirmi na tayo dyan sapagkat ang liwanag nitong ating araw na tinanggap, ayaw man nilang tanggapin, pero ang katotohanan, nananatiling totoo, mga kapatid. Di ba? Kaya ang registry na mahalaga, yung register ng Diyos ang nagre-rehistro, hindi ho rito. Wala ritong registration na may kinalaman para marehistro ang pangalan natin sa kaligtasan. Doon sa aklat ng buhay. Wala po yan, kapatid na Erning. Yan po ay hindi totoo sa atin, ano? Batay sa mababasa natin sa Biblia. Ang nakakapag-blot out, ang nakakapagtala doon sa talaan sa langit at itinalanan ng Diyos yung nakatala doon bago palalangin ng sanlibutan. Yeah. Nakatala na po yung dapat matala doon. Bago pa tayo pinanganak, natala na tayo doon sa aklat ng buhay sa langit eh. Hindi naman yung nung itinala ka ng iglesia, natala pangalan mo ron. Saan mo mababasa yun? Ang mababasa mo, ang ating mga pangalan has been registered or written in the book of life since the beginning of the world. Oh, mababasa mo eh. Oh, ayun namang mga hindi nakatala since the beginning of the world din, kapatid na Erning. Yes, nakasulat yun. Yung informasyon na to, kaya po namin ito isinishare sa inyo, lalo na doon sa mga kapatid namin dating Iglesia ni Cristo. Suriin nyo mabuti yung pananampalataya nyo. Kaya po niliglig ng Diyos ang Iglesyang hinulaan noong 1914. Di ba? Niliglig ng Diyos yan eh. Kumbaga sa yung bahay niya, inuga ng Diyos, nauga ang bahay. Eh bakit naman nauga na eh? Hindi ka pa bumaba ng bahay at tinignan mo kung ano nangyari. Natulog ka pa uli. Dapat kapag kami nagyayaring ganyan, kapatid na Ernie, nagsusuri na. Diba? Nagsusuri na. Sabi nga eh. Halimbawa, kayong magkakapatid, kapatid na Ernie, bigla na lang narinig mo, lumaga pa kang puwitan nung kapatid mo. At nag-iiyak yung kapatid mo. Napalo ng tatay mo. Ano na mong gagawin? Anong ginawa mo? Naman tatalagin sa kapatid mo. Brad, ano nang ginawa mo? Ba't pinalo ka ni tatay? Ba't galit na galit si tatay sa'yo? Bakit ka napalo? Napalo na nga po yung kapatid natin. Hindi pa tayo nagtanong. Siguro, hindi nyo rin tinanong si tatay. Di ba? Ba't mo pinalo si kuya? Di ba? Sasabihin ng tatay mo. Kasi mali ginawa. Di ba? So, dapat pagka ang Diyos namalo
nakita mo may pinalo, abay, aware ka. Aware ka. Maghanap ka. Bakit napalo yung kapatid ko? Anong nangyari? Anong nilabag niya? O, di ba? Ang Diyos po ba, kapatid na Erning, mamamalo o magpaparusa o magre-reprimand nang wala kang ginawang mali? May dahilan. Hindi pwedeng wala. Kaya ang nangyari sa iglesia, may dahilan, kapatid. May dahilan yan. Meron dahilan yan kung bakit. Ngayon, kami po, hindi rin namin alam yung dahilan noon eh. Pero tinanong namin ang ating ama. Nagbasa kami ng nakasulat sa Biblia. Ba't nangyari ito, kapatid na Ernie? Suriin nga natin. Ang sagot, nasaan po? Sa Biblia eh. Nasa Biblia. Ayan. Bumalik Pinakita tayo na sa ng Diyos lahat. drawing board. Opo, pinakita na ng Diyos lahat. Kaya yung mga nagsasabi na pag wala sa talaan, di ka maliligtas. Bago po kayo magsalita ng tapos, suriin nyo muna kasi nakakahiya kapag kayo pinagtatanong, hindi kayo makakasagot. No, isipin mo, pag dinala ka sa korte, sabi nga ngak, di ba, kapatid na Erning? Sabi nga puro kayo dada. Na di umano ganito, di umano ganon. Pag tinagtatanong kayo, hindi nyo naman masagot. No. Nakita nyo, yan ang nangyari, nakakahiya bago tayo maghusga sa kapwa-tao. Yung pala, dalawa pala ang kaligtasan. Meron palang kaligtasan bago ang, sabi nga, kaligtasan bago ang paghuhukom o bago yung 7-year tribulation at pagkatapos ng 7-year tribulation, may kaligtasan. At hindi lang pala dalawa, kapatid na yan, pag kinuwenta natin Hindi ba? Sapagkat pagkatapos ng 7-year tribulation, may bibigyan ng kaligtasan o wala? Meron pa rin. Meron. May bubuhayin. Di ba? Tribulation saints. Ngayon, yun namang pagdating naman dun sa pinakadulo, after 1,000 years, meron pa bang maliligtas po doon, kapatid na Erning? Bagamat yung mga yun ay i-execute na ng Diyos ang parusa niya doon sa mga kambing na yan O, di ba? Pero kung gusto pa rin ng Diyos na magligtas siya, nasa Diyos na yun. Pero paano po yung mga nangamatay na mabuti ginawa na hindi nakasama doon sa Millennial Kingdom? Mabuting ginawa na hindi nakasama sa Millennial Kingdom. Yes. Well, kailan sila bubuhayin? Bubuhayin sila sa araw na sa Great White Throne. After 1,000 years. Sa makatwid, naitapon na. doon may bubuklatin pa rin. Hindi po ba? Na yung mga nabuhay sa Old Testament saints, kasama yun sa Millennial Kingdom Yes. Nasa aklat ng Lumang Tipan yun. Pasok din sila sa Millennial Kingdom. Hindi sila bubuhayin sa huli. Sapagkat sa huli, doon ang execute yung mga nasa kaliwa. Kambing kayo, hinatulan ko kayo. Ayon sa Mateo. Pero the execution of the verdict will be on that very day. Nililinaw lang po natin. Execution na yun sa pagharap doon sa throne. Na white throne ng Diyos. Pero, tanong, sasabihin ba natin wala nang maliligtas doon? Hindi natin sinasara yun sapagkat hindi tayo tagapagligtas. Exactly. Ang Diyos pa rin. Di ba? Yeah. Ang Diyos pa rin ang pwede magpasya. Hindi rin natin sasabihin, may maliligtas doon. Ay pagpapasa Diyos natin yun. Ang Diyos po nakakaalam doon. Ano po? Malalaman natin yun kung kasama tayo sa nagharing kasama ni Yahushua. Exactly. Yun yung po yung mga hindi na ipinaalam sa atin. Pero ang alam natin, sa paghuhukom ni Yahushua, pagdating niya rito, kasama na yung mga ni-rapture niya, meron ng hahatulan ikaw ay kambing, meron ng hahatulan ikaw ay tupa. Hatol pa lang yun. Wala pang Hatol pa lang yun, execution. wala pa yung parusa. Pero bago yung parusa, na dagat-dagatang apoy, meron pang isang throne, yung white throne ng Diyos. Yan ang aming pong pananampalataya. Isineshare sa inyo. Diyan makikita natin na ang Diyos ay Diyos na mapagmaumanhin, Diyos na mapagmahal. Ano? Hindi katulad doon sa ipinipinta natin nun, Diyos na napakalupit. Napakalupit. Yung iglesia, pinananakot ng Diyos Napakalupit ng Diyos. Kaya, ganun ba ang Diyos? Di ba? Ang Diyos meron
At sasabihin pa nung isang ministro, aba may second chance pa pala. Bay, brother, wala bang Daming ko naiisip na ang Diyos Diyos na mapagpahinuhod? Ha? Wala ba sa isip mo yun? Yung ministrong yun na nagsalita nun, may second chance pa pala. Mag-isip ka. Mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Di ba? parang hindi na nagsasalita yata ngayon yun ng second chance. Siguro nagising. Alam mo, sabi nga, pwede mong pagsisihan yan. Di ba? At wag nating sabihin yun. Ang Diyos nakakaalam yun. Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Sabi nga, merciful God is Yahuwah. He wants everyone to attain that salvation. Kung isang mali mo lang, wala nang second chance, naku, napakalupit din. Paano pa niya? Gusto niya palang maligtas, isang mali mo lang, patay ka na. Hindi ganon. Hindi ganon ang Diyos. Mga kaibigan, mga subaybay. Huwag po nating isipin na ang Diyos ay hindi mapagmahal. Pero hindi siya konsentidor. Tandaan natin, iba yung mapagmahal sa konsentidor. Hindi ka kukonsenti ng Diyos. Kung ikay paulit-ulit at ilang beses na sinasabi sa iyo, ayaw ka pa rin makinig, ang Diyos na nakakaalam kung ano gagawin. Sa mga kapatid, itong ating pinag-aralan po ngayon, kapatid Ernie, ang senso na mahalaga para sa kaligtasan, yung sensong ginawa ng Diyos noong pang bago niya lalangin ang mundo. Yung sensong itinala ng Diyos ang mga pangalan, no, bibigyan niya ng pagpapala sa aklat ng buhay bago pa lalangin. Bago pa tayo lalangin, nakasensus na tayo, kapatid na Erning. Ayon sa ating nabasa. Kaya, ano mang imbento ng bago na maggagawa ka ng talaan, personal mo lang yan. Kaya ka napalo Ayun lang yan. Mapapalo ka dyan para si David na nagsenso. Ayan. Hindi ibinatay doon sa gusto ng Diyos. Para naitsipwera ang Diyos Ang pinagmalaki niya, 800,000 dito, 500,000 dito. O pinagmamalaki. Nasa iba't ibang bansa na tayo. 100 something na bansa. Ito na ang ating senso. Wala yan. Kahit na naging bilyon pa kayo, hindi yan ang batayan ng Diyos. Ang batayan ng Diyos, kasama ka ba doon sa senso bago pa nilalang ang mundo? Yan ang tanong. Yan ang nakasulat. Ngayon, ako, sumasampalataya po ako, kapatid Nelly, personal ko nakatala ako doon sa senso na yon. Pero pwede ba akong mabura? Aba, pagka tayo ay natin ang biyaya. Pwede, yan ang sagot natin. Kaya ingatan po natin. Ano po? Tinala na tayo ng Diyos Tapos binigyan tayo ng buhay na ang ipinakilala sa atin ng Diyos, yung pagkatakot sa Kanya, yung paggawa ng mabuti, yung pagsunod sa Kanyang anak, bagay sa loob ng ilang taon, 55 taon din naman siguro, simula magkaisip ako. 55 minus 7, alisin natin yung yung 7. Di ba? O, alisin na natin, 12 na. Alisin natin yung 12. So sa ilang taon na yan, akala natin yung talagang pure na sa Diyos ang ginagawa natin. Hanggang sa baguhin ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos Lalo na po yung nakasama sa napakakaunting labi. Yan nga ang nais nating talakayin sa mga darating na panahon. Ano po, kapatid na Erning? Yung mga ginising ng Diyos na mga kapwa natin ministro. Ano ginawa nyo? Kayo naman ang kakausapin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya. Ano ginawa nyo? Ayan. Isa yan sa dapat natin talakayin, kapatid na Erning Sa halip na tayo magpatuloy doon sa landas na gusto ng Diyos, nagkanya-kanya di ba? May sariling pakinabang na gusto. Kaya nang ginawa. Pero sinikap ng Diyos, kapatid na Erning, na pagsama-samahin tayo Oh yeah, tinupad niya ang pangako niya. Tinupad niya yung pangako niya Pero sinira nung iba. Yan ang masakit, di ba? Sinira. Kasi akala nila tayo ang nagbubuo No. It's not us. Sabi nga, ang Diyos yun. Gawa ng Diyos. Dapat ang kinilala ng mga ministro na yan, alin ang gawa ng Diyos? Kalimutan na muna natin yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Kasi yun, talagang, ang ituturo nun, talagang dispalingado na hanggang ngayon.
yung mga ministrong ginising ng Diyos para makita yung mali doon sa relihiyong pinanggalingan natin, Kapatid Ernie. Ano ang ginawa nitong iba? Kaya, nakapangingilabot po, Kapatid Ernie, pagka ating pinag-aaralan. Totoo yun. Yeah. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo ay minsan pa nagpapasalamat sa ating mga kapatid at mga visitors natin. At sana sa pagsamba, Sabado at saka sa Linggo ay makasama din po natin sila. Ano po, Patuloy Kapatid tayo. i-recapitulate po ninyo muna ng konti, maiksing-maiksi, yung ating pinag-aralan. Ang ibig lang sabihin, yung 87 ng kapitulo 87 ng Salmo ay tumutukoy yung sa Jerusalem na yon ang city na doon naglagay ng Diyos ang hari, na doon ang Diyos ay naglagay ng kanyang bayan, doon galing ang Panginoong Yahushua pinanganak, doon siya namatay, doon siya babalik. At mayroon din namang Jerusalem na doon dapat tayo nakatuon ang ating pansin, panghinaharap. Kailan yan? Sa Millennial Kingdom, na lahat ay magsasubmit completely sa ating Panginoong Yahushua, sapagkat pagka hindi, iron fist ang kanyang gagamitin Di ba? Kamay na bakal Di talagang complete sa millennium kayo. Yan ay sa milenyo. Meron pa rin isa na makalangit na Jerusalem, na yun nga ang bagong Jerusalem sa Bayang Banal. Yun yung bababa mula sa langit. Yan ang ating dapat na, ito yung ating diwa ng leksyon na ating pinag-aaralan. So, at saka yung may binanggit ng God registers His people, yun ang registration na may kinalaman sa kaligtasan, kapatid na Jeriel. Yes. Hindi katulad ng registration o census dito na yun ang kanilang pinanghawakan para sabihin kami sa Diyos, kami sa Diyos. Hindi ho yun ang batayan. Ang importante, kabilang ka ba doon sa isinulat na ng Diyos ang pangalan mo bago palalangin ang mundo? O kabilang ka ba roon sa mga hindi isinamang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit? Kailangan po makasama tayo hanggat may tsansa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Di ba? Na makasama ron. Ang itinuro sa atin, Kapatid Ernie, para matalaka daw, patalaka muna doon sa iglesia. Yan na hindi totoo. Hindi po totoo yun. Wala pong batayan yun sa Biblia. Walang batayan po yun. Yung po'y control, control. Yeah. At parang sa niya ni Augusto Cesar. Yung Augusto Cesar, taxation para mawarta lang doon sa kanyang mga kontroladong tao. Bueno, at manalangin tayo. Manalangin po tayo. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa mga pagtuturo na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Tinuruan mo kaming muli na ang talaan mo ang pinakamahalaga. Ang talaang ginagawa ng tao sa lupa ay walang kinalaman sa kaligtasan sapagkat itinala mo na sa aklat ng buhay bago mo pa po lalangin ang lahat. Opo. Mga matatala sa aklat ng buhay at maliligtas. Hindi. Naroon na rin ang tagubilin mo at sinabi mong mga hindi nakatala simula pa ng lalangin ang sanglibutan. Ama, sumasampalataya kami sa iyong salita. Sumasampalataya rin kami na kami isinama mo sa talaang iyon. Kaya ang aming pakiusap sa iyo, huwag mawala ang aming pangalan sa talaang isinulat mo simula pa ng lalangin ng mundo. Amen. Sumasampalataya kami, Ama, na ikaw ang aming patnubay. Sa aming paglalakbay, patuloy mo kaming iingatan. Hinihiling namin ang lahat sa tanging pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Po, Kapatid Erning, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo ulit dyan, mga katagapakinig. At patuloy niyo pong i-share ang ating video ito. At sa mga darating na panahon, pwede rin po kayo mag-share ng topic kung ano gusto nyong maging topic, ano gusto nyong pag-usapan natin. Kung meron din kayong tanong, sabi nga ito ay questions 1,001 questions ito ng bawat iglesia ni Yahushua. O mga Bereano na parang tinutulad natin ang ating sarili. Bago ka sumampalataya, magtanong ka muna. Di ba? Yeah. Para po pagkain niya, Kapatid Erning bago mo kainin, tingnan mo muna, baka may allergy ka dyan Meron ho ba itong peanut? Nako, pag may peanut, di ka makakahinga pag may allergy. Sa makatwid, magtanong muna bago natin isubo ang isang bagay. Nakinig tayo, bago nyo isubo at bago nyo lunukin, bago nyo yakapin, tiniyak nyo na ito isa ikabubuti ng ating pananampalataya.
Magandang gabi po sa inyo, magandang umaga kung saan man dako kayo ng mundo naroon. Kapatid na Erning, until next week. Ako, sige, bye-bye mga kapatid.